Life After Prison, by Silence You. Kabanata 2851 hanggang 2860. Sa pagkakaalam ni Severin, iilang kalahating immortal lamang sa Blue Realm ang nagtagumpay sa pagpapaganda ng kanilang pisikal na katawan. Isa sa mga individual na iyon ay si Jackson, ang Grand Priest ng mga barbaro. Ang isa pa ay ang espiritual na pinuno ng Great Thunderbeat Temple sa West Region, na nakapagmaster ng Akala Dharma. Sila marahil ang dalawang individual na nakapagpaganda ng kanilang pisikal na katawan. Ganyan kahirap gawin ito. Lumikha si Severin ng hindi mabilang na mini-cell universe, kasama ang isang maingat na konstruksyon ng enerhiya at dugo sa loob ng Sky High Point sa pamamagitan ng kanyang gitnang energy core. Bukod pa rito, paulit-ulit din niyang ginamit ang kidlat upang pagandahin ang kanyang katawan at itago ang kanyang espiritu sa loob ng puntong iyon. Gayunpaman, marami pa ring dapat gawin upang makamit ang pagiging perpekto sa loob ng kanyang pisikal na katawan. Habang pinipigilan niya ang namumuong kagalakan sa loob niya, ibinulsa ni Severin ang 3 sanga ng dragon grass at nagpatuloy papasok sa silid. May mga kayamanan hanggang sa abot ng mata, at huminto si Severin sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad habang siya ay namangha sa isang piraso ng pulang metal na kasing laki ng kamao na naglalabas ng mahinang liwanag. Ang metal ay nakabitin sa ere at may mga disenyong parang dragon pati na rin ang maraming mga patakaran. Nararamdaman niya ang malakas na kapangyarihan ng dugo at enerhiya na nagmumula sa mineral, at isang malaking bahagi ng kapangyarihang iyon ang naipon upang maging isang maliit na pulang dragon na mabilis na tumakbo sa ibabaw ng metal. Ang dragon ay nagpakawala ng maliliit na huni, na parang isang tunay na buhay na nilalang, at mayroong isang liwanag na bumabalot sa espasyong nakapalibot sa metal. Nanlaki ang mga mata ni Severin sa hindi makapaniwala habang siya ay bumulalas. Dragon Patterned Red Gold. Ang Dragon Patterned Red Gold ay kabilang sa nangungunang 10 banal na ginto. Ito ay hinulma ayon sa mga panuntunan ng langit at lupa, na ipinagmamalaki ang napakalaking lakas mula sa enerhiya at dugo. Mayroon din itong densidad na walang kapantay. Ang madugong pulang liwanag nito ay maaaring magpasiklab ng labanan sa pagitan ng mga Diyos at multo, bukod pa sa pagkakaroon ng natural na katangian na pumipigil sa mga masasamang nilalang. Iniunat ni Severin ang kanyang kamay, pinakawalan ang isang kakilakilabot na puwersa ng pagsipsip na nagpalapit sa or sa kanya. Ang maringal na enerhiya at dugo na inilabas nito ay nagdulot ng pagbuo ng mga alon ng hangin sa nakapalibot na espasyo. Kahit na ang ore ay kasing init ng uling, ang temperatura ay hindi nagbabanta sa isang Supreme Paragon tulad ni Severin. Maingat niyang sinulyapan ang banal na ginto sa kanyang kamay at nakaramdam ng pagkalito. Nagtaka siya kung bakit hinahayaan na lang ng mga dragonoid na mangolekta ng alikabok ang isang bagay na napakahalaga sa silid ng kayamanan kaysa gamitin ito upang gumawa ng isang divine weapon. Sa ibang mga sacred land, ang mga elder ay lalaban ng todo para makuha ang piraso ng ore na iyon. Pagkatapos ay tumawa si Severin at sinabing, "Sino ako para questionin sila? Sulit na sulit ang pagkuha nito para sa akin." Itinago niya ang banal na ginto sa kanyang singsing pangkalawakan at ipinagpatuloy ang paghahanap sa silid para sa higit pang mga kayamanan. Ang kanyang orihinal na layunin sa pagpunta sa Eastern Sea ay upang pigilan ang mga Devil Cultivators sa pagsalakay sa silid ng kayamanan ng palasyo, dahil lalo lamang nitong mapapalakas ang kanilang lakas. Ang pagkakaroon ng ganitong pagkakataon ay tunay na isang hindi inaasahang pangyayari. Gamit ang 9th grade Dragon Grass at ang Dragon Patterned Red Gold, nakaramdam si Severin ng sigla, at patuloy siyang sumubaybay gamit ang kanyang banal na pandama. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras na pag-iisip, nakaipon siya ng malaking halaga na kinabibilangan ng ilang libong unit ng bihirang metal na euro. Kasama sa iba pang mga kayamanan ang mga bagay tulad ng metal na euro, dark base water, at hardwood spiritual energy. Ang bawat isa ay mahalaga sa kani-kanilang karapatan. Ang metal na euro ay isang bagay na lubos na hinahangad ng maraming cultivator sa Starry Sky Battle Space, at naging paksa pa nga ng ilang mainit na labanan. Total, may potensyal itong lumikha ng pinakamagagandang espiritual na kayamanan. Samantala, ang dark base water ay kilala bilang ang pinakamahusay na espiritual na likido. Maaari nitong lubos na mapahusay ang pag-unawa ng isang cultivator sa mga kasanayan sa katangiang tubig,
kaya napakahalaga nito para sa mga nagnanais na magtuon sa mga divine technique na katangian tubig. Gayunpaman, ang mga kayamanang iyon ay halos walang silbi para sa isang Supreme Paragon tulad ni Severin. Samantala, ang hardwood spiritual energy ay isa sa mga hilaw na materyales na kailangan upang pinuhin ang Supreme Advancing Peel. Ito ay isang bihirang bagay na naglalaman ng isang umaagos na sigla at puno ng asensya ng buhay. Nang mapagtanto na nalibot na niya ang buong lugar, bahagyang kumunat ang noo ni Severin nang wala na siyang makitang ibang interesante. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan ang huling dalawang silid-imbakan sa dulo ng pasilyo. Nakangiting sabi niya, medyo sakam lang siguro ako para sa sarili kong kapakanan. Umaasa akong makakahanap ng mas magagandang bagay sa loob ng huling dalawang kwarto, pero siguro kakayanin ko na lang kung wala ng ibang mahalaga. Sulit na sulit ang buong biyahe dahil sa banal na ginto. Naglakad si Severin pasulong at pumasok sa silid bago ang huling bahagi. Sa loob, isang ambon ng espiritual na diwa ang umiikot, pumuno sa hangin ng isang banal na liwanag at isang nakakabighaning aroma. Nang sa wakas ay naalis na niya ang ambon, wala siyang nakitang anumang mahalaga maliban sa ilang basag na bote ng porselana at mga natuyo na 8th grade pills na nakakalat sa sahig. Malapit, isang sinaunang tansong kaldero ng alchemy ang naglalabas ng isang aura ng walang kapantay na espiritual na kapangyarihan. Maaari kayang ito ang silid ng alkemiya ng mga dragonoid. Nagtataka ng malakas si Severin, na medyo ikinalulungkot ang sitwasyon. Anumang mga halamang gamot na nakaimbak doon ay magiging mas epektibo sa paglipas ng panahon. Kung iyon nga ang silid ng alchemy ng mga dragonoid, kakaunti na lamang ang mga halamang gamot na matitira, at mula sa bilang na iyon ay malamang na wala pang iilang 9th grade na halamang gamot na interesado kay Severin. Ang mga Supreme Paragon Cultivator na tulad niya ay hindi na umaasa sa mga table task para sa mga tagumpay. Matapos sumulyap sa kabilang panig ng silid ng may pagkadismaya, naghanda na siyang umalis nang mapansin ng kanyang banal na pandama ang isang kakaibang bagay na nagmumula sa kaldero ng alchemy. Nagmadali siyang lumapit at itinaas ang takip gamit ang kanyang mga daliri, na nagpapakita ng isang ore na pinalamutian ng kumikinang na berdeng lotus. Ang ore, na halos kasing laki ng ulo ng isang bata, ay may gininto ang berdeng kulay. Ang enerhiyang lumalabas mula rito ay kulay lila, habang ang mga lilang ugat na tumatawid sa ibabaw nito ay bumubuo ng isang nakabibighaning motif ng lotus. Pinalawak ni Severin ang kanyang banal na pandama sa loob at napagtanto ang isang malakas na panuntunan ng paglikha sa loob ng ore. Nagkataon na ito ay mas malakas kaysa sa kanyang pamamahala sa paglikha. Hahaha, tumawa ng matagumpay si Severin at pinisil ang mineral sa kanyang palad. Agad na binalatan ng kanyang mana ang ibabaw, na naglantad ng isang lilang ginto na tekstura sa ilalim kasama ang isang kumikinang na berdeng ilaw. Ang panuntunan ng paglikha ay dam alloy sa kanyang mga paa at kamay at dam alloy sa kanyang mga meridian. Isa na naman itong piraso ng banal na ginto. Namangha si Severin sa mineral at sinabing, Green Lotus Gold. Sinasabing ito ay nilikha ng dalisay na diwa ng langit at lupa, kaya naglalaman ito ng kapangyarihan ng paglikha. Tunay na karapat-dapat ito sa reputasyon nito. Hindi maiwasan ni Severin na mamangha sa karangyaan ng mga dragonoid. Ang pangalawang banal na ginto, nakahawig ng berdeng lotus na hinabi sa lilang ginto, ay malamang na nilayon upang gamitin sa paggawa ng isang divine weapon, bagaman nanatili itong hindi natapos sa hindi malamang dahilan. Ngayon ay mayroon na akong 8 sa 10 banal na ginto. Kung makukuha ko ang Rainbow Divine Gold at ang 9 Nether Divine Gold, magagawa kong immortal na sandata ang aking Oculus Blade. Lalong nag-alab ang pananabik ni Severin sa posibilidad na muling mop-grade ang kanyang armas. Ang Green Emperor Pagoda ay kahanga-hanga sa sarili nito, ngunit marami itong karagdagang gamit na maaari lamang gamitin sa ilang partikular na kondisyon. Dahil dito, mahirap itong gamitin sa labanan. Kabilang sa mga ito ang mga tuntunin batay sa oras na siyang pangunahing tampok nito, ngunit hindi sapat iyon upang lubos na matugunan ang mga ambisyon ni Severin. Gayunpaman, ang Oculus Blade ay maaaring gawing isang immortal na sandata. Kung magtatagumpay siya, tiwala siyang kahit ang Unstore sa kanyang tunay na anyo ay mahuhulog sa isang hampas lamang ng talam. Masayang itinago ni Severin ang Green Lotus Gold at pinakalma ang sarili bago pumasok sa huling silid.
Malaki ang silid ng kayamanan sa kabuuan, na hinahati lamang ng 2 pasilyo. Sa tabi ng mga pasilyong iyon ay maraming silid na parang korte. Si Severin, bilang nangunguna sa hanay, ay nakakita ng maraming kayamanan na hindi niya nakitang partikular na kawili-wili. Mula sa metal na euro at pinong ginto hanggang sa iba't ibang uri ng halamang gamot, ang mga hindi gaanong kapakipakinabang sa kanya ay napunta sa mga kamay ni Heath, Mona, at isang pangkat ng iba pang mga disipulo. Habang sinusuri niya ang natitirang bahagi ng silid, sa wakas ay nakita ni Severin ang huling silid sa dulo ng pasilyo. Ito ay malinaw na kulang sa anumang kakaibang penomeno, walang nagliliwanag na ilaw, walang mga ambon na kulay lila, o anumang mga sinag ng langit na pumupuno sa hangin. Sa halip, ipinagmamalaki nito ang mga simpleng kagamitan na gawa sa mga bangko at mesa na bato. Isang pagkalito ang bumalot kay Severin, at naisip niya kung iyon ba ang pahingahan ng mga elder ng mga dragonoid. Sa kanyang pagkalito, isang malakas na aura ng mga patakaran ang bumalot sa kanya. Gamit ang kanyang matalas na banal na pandama, agad niyang natukoy ang pinagmulan ng mga pagbabagong iyon, lumakad ng may determinasyon, at ang kanyang paningin ay bumagsak sa isang kahon ng jade na nakapatong sa isang berdeng gintong istant. Binuksan niya ang kahon at nakita ang 5 buto na kasing laki ng hinlalaki, na pawang puno ng kayamanan ng mga patakaran at prinsipyo. Ang mga ito ay kumikinang ng napakaliwanag na kailangan mong pumikit ng kaunti upang maiwasan ang pinsala sa iyong mga pupil. Kasabay nito, pumipintig ang mga ito sa asensya ng buhay habang masigasig nilang sinisipsip ang espiritual na enerhiya ng kanilang paligid. Kahit ang isang level 6 Supreme Paragon tulad ni Severin ay natagpuan ang kanyang sarili na puno ng hindi mapaglabanan na pagnanais na kainin at pinuhin ang mga ito. Maaari ba? Ito ba ang buto ng isang makalangit na halaman? Bulalas niya, halos mawalan ng boses. Hindi tulad ng mga 9th grade na halamang gamot na nagtataglay ng mga panuntunan ng langit at lupa, ang mga butong iyon ay naglalabas ng isang dalisay na immortal na liwanag na nababalutan ng makakapal na lilang enerhiya. Walang ibang kayamanan na maaaring pumukaw ng ganitong sigla sa kanya maliban sa maalamat na celestial herb. Ang mga naturang halaman ay matagal nang nawala sa mukha ni Blue Realm, na nag-iiwan lamang ng mga chismis tungkol sa kanilang pag-iral. Ang pagtatalaga ng isang celestial herb mismo ay sumasaklaw sa kanilang kahalagahan. Isinilang ng langit at lupa at puspos ng mga patakaran, ang mga halamang gamot na iyon ay maaaring mabuhay sa loob ng mga panahon tulad ng asensya at dugo ng isang tunay na immortal. Hindi kailanman inakala ni Severin na ang mga ganitong kayamanan ay matatagpuan sa loob ng mga hangganan ng palasyo ng dragon. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, ang mga ancestor ng mga dragonoid ay naghari sa Blue Realm na sumasaklaw sa hindi mabilang na milenyo. Ito ang ika-10 henerasyon, na ginagawa silang kahit papaano ay kapantay ng isang sacred land. Tuwang-tuwa si Severin na natagpuan ang mga butong iyon kahit na hindi niya alam kung ano talaga ang mga ito. Kung maaalagaan niya ang mga ito hanggang sa maging ganap na gulang at mani ang kanilang mga bunga, malaki ang posibilidad na maging isang tunay na immortal siya. Ang mga celestial herbs ay kumakatawan sa pamamahala ng langit at lupa sa kabuuan nito, na ginagawang mahina kahit ang asensya at dugo ng isang tunay na immortal kung ikukumpara. Gamit ang nanginginig na mga kamay, maingat na sinigurado ni Severin ang mga buto sa kahon ng jade at inilagay ang mga ito sa loob ng kanyang panloob na mundo. Sa wakas, nasiyahan, maingat niyang sinuyod ang silid gamit ang kanyang banal na pandama sa huling pagkakataon bago umalis. Napakaraming bagay ang minana ng mga dragonoid mula sa kanilang mga ancestor. Sino ang mag-aakala na magkakaroon pa sila ng mga buto ng mga makalangit na halamang gamot? Bulong ni Severin. Pero mas pinipili pa rin nilang itago ang mga kayamanang iyon kaysa gamitin ng husto. Pero hindi ko masasabing nagrereklamo ako. Binalikan niya ang landas na kanyang dinaanan at kinutsa ang halos pagkalipol ng mga dragonoid. Maging ito man ay ang Dragon Patterned Divine Gold o ang Green Lotus Gold, alinman sa mga kayamanang iyon ay maaaring magamit upang gumawa ng isang protective divine weapon. Iyon ay magbibigay daan sa mga dragonoid na ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa mga devil cultivator na iyon habang wala ang kanilang mga kalahating immortal. Kahit na nagpatuloy ang mga demonyo, ang paggamit ng 2 protective divine weapon ay madaling magtatanam ng takot sa puso ni Gren at ng kanyang mga katulad, kaya pinangangalagaan ang pamana ng mga dragonoid.
Bilang resulta, natagpuan ni Severin na lubhang katawa-tawa na ang mga banal na ginto ay naiwang naipon ng alikabok sa silid ng kayamanan habang ang mga buto ay nalalantes sa istant na parang nakalimutang basura. Lingid sa kaalaman ni Severin, hindi ang pag-aatubili ang dahilan kung bakit hindi nagamit ang mga bagay na iyon. Sa halip, ang kayamanan ng kayamanan ay naging dahilan upang ang mga naturang kayamanan ay maging mga butil lamang sa gitna ng isang buong bahan ng kayamanan. Sa nakalipas na ilang libong taon, si Darius, ang ancestor ng mga Dragonoid, ang tanging taong nakakaalam ng mga sikretong iyon. Dahil sa manang tumagal ng maraming siglo, ang mga Dragonoid ay nagtataglay ng saganang kayamanan na higit pa sa sapat para sa mga pangangailangan ng kanilang angkan. Dahil dito, ang kayamanan ay bihirang mabigyan ng masyadong pansin. Noong nabubuhay pa si Darius, itinuring niya ang 2 piraso ng banal na ginto bilang mga ipinagbabawal na bagay na hindi dapat ipakita kan-inuman. Sa kasamaang palad, ang pagkamatay ni Darius ay dumating ng napakaaga, at wala siyang oras para gumawa ng mga pagsasaayos para sa maraming bagay. Dahil dito, ang natitirang mga elitistang Dragonoid tulad nina Emmer at Calvert ay nanatiling walang kamalayan sa pagkakaroon ng banal na ginto sa loob ng kayamanan. Habang pabalik si Severin sa parehong landas, hindi nagtagal ay nakasalubong niya sina Heath, Mona, at ang iba pa. Lumapit si Heath kay Severin nang nakangiti at nagtanong, "Anong mga kayamanan ang natagpuan mo?" Pagkatapos ay gumawa siya ng isang berdeng tableta na naglalabas ng mahina ngunit mabangong aroma. Ang tableta, na hindi mas malaki kaysa sa hinlalaki at pinalamutian ng 9 na gininto ang linya, ay naglalabas ng diwa ng buhay na napakalakas na ang mana ng isang tao ay maaaring mapalakas sa pamamagitan lamang ng paglanghap ng halimuyak nito. Ang Scripture Peel. Nakahanap ka ng napakalaking kayamanan. Gulat na bulalas ni Severin. Bilang isang 9th grade peel, hindi lamang ang mga level 9 Supreme Paragon tulad ni Heath ang nakahanap ng gamit sa Scripture Peel. Malaki rin ang halaga nito para sa mga naghahangad na alchemist na naghahangad na mapabuti ang kanilang kasanayan. Ang pagkakaroon ng ganitong peel ay nagbigay ng isang halimbawa na maaaring pagsanayan ng isang alchemist, dahil ang peel ay magbibigay daan sa kanila na mapahusay ang kanilang mga kasanayan sa alchemical at mapalawak ang kanilang pag-unawa sa alchemy. Mas mahalaga ang makakuha ng kaalaman mula sa peel kaysa sa kainin ito. Bukod sa peel na iyon, marami pang ibang bagay na nakuha ni Heath, tulad ng metal euro at maraming iba pang mga halamang gamot mula 8th grade hanggang 9th grade. Kitang-kita sa ngiti ni Heath ang kanyang kasiyahan, batid ang gulat na ibinigay ng peel kay Severin. Kinuha niya ang peel at binantayan ito na parang ito ang kanyang pinakamahalagang pag-aari, ngunit agad na lumungkot ang kanyang ekspresyon at sinabi niya ng may pag-iingat. "Marami akong napuntahang kwarto, at nagkataon lang pala. Kung makakita pa ako ng 2, tiyak na ibabahagi ko sa iyo ang isa." Sandali na natigilan si Severin sa mapagpanggap na pag-uugali ni Heath. Umiling siya at ngumiti at sinabing, "Isa lang itong Scripture Peel. Hindi naman ako ganoon kadesperado para sa isa." Natulala si Heath sa sinabing iyon at naramdaman niyang nagmamalaki lang si Severin. "Isa itong Scripture Peel, my God." Dahil isa itong piling 9th grade peel, naging pambihira ito sa loob ng Blue Realm. May potensyal itong tumulong sa mga Supreme Paragon Cultivator sa kanilang pag-akyat sa level 9, at ang mga alchemy master tulad ni Severin ay maituturing itong mahalagang mapagkukunan ng mga materyales sa pananaliksik. Katawa-tawang isipin na hindi magiging interesado si Severin sa isang bagay na tulad niyan. Nang makabawi si Heath ng kanyang kahinahunan, nagbiro siya. "Kung gayon, bakit hindi mo ipakita sa akin kung anong mga kayamanan ang iyong nahukay?" "Heto." Maikling tugon ni Severin habang ipinapakita ang Dragon Pattern Divine Gold. Sa isang iglap, nagbago ang paligid, napuno ng liwanag ang kalangitan habang namumulaklak ang mga gininto ang lotus at umikot ang lilang hamog sa kanilang paligid. Ang pabago-bagong lakas ng dugo at enerhiya mula sa ore ay pumailang lang na parang usok, na nagdulot ng kaluskos sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Heath sa hindi makapaniwala. Iyan ay isang piraso ng banal na ginto. Sa tabi niya, si Mona ay nakatayong walang imak habang ang kanyang kawalan ng paniniwala ay sumasalamin sa kay Heath. Akala niya ay nakalap ni Heath ang ilang napakahalagang materyal, ngunit ang pagbubunyag ni Severin na nakakuha siya ng banal na ginto ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan.
Sa wakas ay napagtanto ni Heath kung bakit hindi interesado si Severin sa scripture peel, ang halaga ng banal na ginto na nakuha ni Severin ay higit na higit pa sa lahat ng nakuha ni Heath. Napabalikwas si Heath mula sa kanyang sandali ng pagkabigla at may halong sakit at inggit sa kanyang mukha. Sok, walang kapantay ang swerte mo. Minsan niyang narinig na binigyan ni Lumano si Severin ng isang piraso ng banal na ginto nang dalhin ni Carson si Severin sa Great Flare. Kalaunan, nang maglakbay si Severin patungong North Sea, binigyan siya ng isa pang piraso matapos matanggap ang pagkilala mula kay Jackson, ang kanilang Grand Priest. Dagdag pa rito ang isa pang 2 piraso na nakuha ni Severin mula sa silid ng kayamanan. Ang dami ng banal na ginto na natanggap ni Severin ay labis na ikinaiinggit ni Heath. Ang banal na ginto ay hindi isang karaniwang kalakal, at ito ay pinahahalagahan bilang hilaw na material para sa paggawa ng mga protective divine weapon. Kahit ang mga level 9 Supreme Paragon ay magnanasa ng isang bagay na napakahalaga. Sa kabila ng pagsasanay sa loob ng maraming siglo at pagkamit ng respeto ng marami bilang isang level 9 Supreme Paragon, kulang pa rin si Heath ng pananggalang na banal na armas at kinailangan niyang umasa sa halip sa pinakamahusay na mga espiritual na armas na magagamit. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya naiinggit sa Dragon Pattern Divine Gold na nasa harap niya. May nahihiyang ngiti, aniya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi ka man lang umimik noong sinabi ko sa iyo ang tungkol sa scripture peel. Talagang natuklasan mo na ang ginto. Tahimik na ngumiti si Severin habang itinago niya ang Dragon Pattern Divine Gold pabalik sa kanyang spatial ring. Maswerte lang ako. Ang mga Dragonoid ay nakapag-ipon ng mga kayamanan sa loob ng daan-daang libong taon. Kung maghahanap ka pa ng mas matagal, maaaring makahanap ka ng ilang mga nakatagong hiyas. Labis na nagpapasalamat si Severin para sa 2 piraso ng banal na ginto at mga buto ng makalangit na halaman. Yumuko si Heath ng may paggalang at nagpatuloy sa kanyang lakad. Samantala, si Mona, na nakatayo sa hindi kalayuan, ay sumulyap ng may inggit at nagkomento. Tila pinapaboran ka ng tadhana, maging sa talento, o sa mahahalagang bagay na natamo tulad ng banal na ginto. Wala na kaming magagawa kundi ang mainggit sa iyo. Tumanggaw siya ng nakangiti bago magalang na nagpaalam. Matapos silang makitang umalis, lumabas si Severin ng silid ng kayamanan. Sa labas ng silid, inaalagaan pa rin ni Adrian ang mga pinsala sa loob ng bulwagan habang ang iba ay nagpapatuloy sa kanilang paggalugad. Mas maaga sa labanan, nagawa niyang ipakita ang kanyang husay at takutin si Gren na umalis. Gayunpaman, ang kanyang mga nakaraang pinsala ay hindi pa gumagaling, at namutla siya bilang resulta. Nang makita si Severin, nagtanong si Adrian. May nakuha ka ba? Siyempre naman. Nakakuha ako ng ilang mahahalagang kayamanan. Marami akong iniwan na ibang bagay tulad ng metal na euro para dalhin ng ibang mga disipulo. Sabi ni Severin habang sama-sama kay Adrian at nakaupong nakakross ang mga paa sa tabi niya. Lumipas ang halos 1 kapat ng araw, at agad na lumabas ang mga disipulo na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Matapos makumpirma na naroon ang lahat, ikinumpas ni Adrian ang kanyang kamay at mabilis silang ibinalik sa summon airship bago nawala sa Eastern Sea. Ilang sandali pa, muling lumitaw ang airship sa pintuan ng Sacred Land. Matapos magpaalam kina Heath at sa iba pa, tinahak ni Severin ang kawalan at bumalik sa Enchanted Peak. Ginamit niya ang kanyang banal na pandama at napagtanto na si Diane at ang iba pang mga batang babae ay nasa isang lihim na lugar, kaya nagpasya siyang pumasok sa kanyang training room at kunin ang mga buto ng Celestial Fruit. Bagamat malaki ang halaga ng mga ito, halos kasing pakinabang lang ang mga ito ng isang maliit na bato kung hindi itatanim. Tinitigan ni Severin ang makinang na buto ng prutas sa kanyang kamay at kumunat ang noo habang malalim na nag-iisip. Paano ko nga ba dapat linangin ang mga ito? Maaaring direktang itanim ang mga ordinaryong halamang gamot sa Enchanted Peak, ngunit iba ang mga butong iyon bago pa man ito nabuo sa pamamagitan ng pagsipsip sa mga batas ng langit at lupa. Ang pagtatanim ng mga ito ay mangangailangan ng higit pa sa espiritual na enerhiya. Habang naguguluhan si Severin sa problemang iyon, isang biglaang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi nagtagal ay natanto ni Severin ang nangyari. Kung ang binhing ito ay sumisipsip ng mga tuntunin, at nakamit ko na ang malaking tagumpay sa tuntunin ng paglikha, baka maitanim ko na ito sa aking panloob na mundo.
Ang mundo sa loob niya ay maaaring magsilbing kanlungan para sa pagtatanim ng mga naturang halamang gamot. Bukod dito, ang panuntunan ng paglikha ay nagawang lumikha ng mga bagay mula sa kawalan bilang karagdagan sa pagpapanumbalik ng buhay ng walang labis na pagsisikap. Ang mga buto ay hindi nagalaw sa loob ng walang takdang panahon, at ang paggamit ng panuntunan ng paglikha ay ang tanging paraan upang hikayatin ang mga ito na sumibol. Kasabay nito, ang ilog ng panahon ay dumaloy sa loob ng kanyang panloob na mundo. Ang oras sa loob ng 100 talampakan na radius sa gitna ng ilog ay tila bumilis na parang 20 beses na pagtaas ng oras sa loob ng Green Emperor Pagoda. Naroon ang pagkakataong magbunga ng buhay mula sa mga tuyong butong iyon. Sa kaisipang iyon, mabilis na dinala ni Severin ang mga buto sa kanyang panloob na mundo. Habang sila ay nanatili sa tabi ng mahabang ilog ng panahon, dahan-dahan niyang itinoon ang kanyang mga iniisip at agad na kumonekta sa panuntunan ng paglikha upang paikliin ang isang berdeng espiritual na likido na kasing laki ng gilingang bato, na umaapaw sa sigla. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang patak ng likido sa mga buto, ngunit nakakahiya na 4 sa 5 buto ay masyadong matanda na para sumibol kahit na sa tulong ng mga natural na batas. Sa kabutihang palad, ang huling natitirang buto ay tila kitang-kitang nagbago sa harap ng kanyang mga mata. Nabasag ang matigas na balat ng buto nang lumitaw ang isang berdeng usbong at nagugat sa lupa. Sa loob lamang ng ilang sandali, lumaki ang usbong at naging isang panla, at sinipsip at nilamon ng panla ang pamamahala ng paglikha sa isang matako na paraan. Lumipas ang ilang araw sa panlabas na mundo, at sa panahong iyon, ang panla ay umunlad, namulaklak, at namunga. Lumaki ito at naging isang puno na may 10 talampakan ang taas. Ilang mga peach ang nagpalamuti sa mga sanga nito, na naglalabas ng kaakit-akit at matamis na halimuyak. Ang mga peach na iyon, kasama ang kanilang berdeng mga tangkay, ay namula sa ilalim ng titig ng araw at naglabas ng mas malakas na aroma. Habang sila ay hinog, ang mga sinag ng liwanag ay sumiklab at nagliwanag sa kalangitan. Ang nagliliyab na mga patakaran sa loob ng pulang balat ay naging mga inscription, na ginagawang parang mainit na baga ang mga ito na may kakayahang sunugin ang nakapalibot na kawalan. Hindi mapigilan ni Severin ang kanyang pagkamangha nang makita niya iyon. Mga Celestial Peach. Ang mga Celestial Peach ay lubhang naiiba sa kanilang mga ordinaryong katapat. Dahil sa immortal na liwanag na nagmumula sa kanila sa isang nakasisilaw na pagsabog ng matingkad na kulay, kumuha si Severin ng 2 sa mga ito at inilabas ang mga ito mula sa panloob na mundo. Ang paglaki ng isang celestial fruit ay naglabas ng isang kaleidoscope ng liwanag na nagliwanag sa buong paraiso ng kuweba. Ang mga iskarlatang kulay ay nakakalat sa kalangitan at naging sanhi ng panginginig ng natural na liwanag. Samantala, ang liwanag mula sa kalangitan ay tila nag-uugnay sa mga kulay sa ibaba. Kasabay nito ay isang banayad na simoy ng hangin na may dalang lilang ambon. Ang tanawin ay sapat na upang gulatin ang sinumang kasama niya sa mundo ng kuweba. Hawak ni Severin ang mga Celestial Peach at natuklasan na ang mga ito ay napapaso kapag hinawakan. Halos mapaso ang kanyang mga palad dahil dito, at medyo nabigla siya doon. Bilang isang level 6 Supreme Paragon, mayroon siyang pangangatawan na kasing lakas ng isang tunay na dragon. Kahit ang mga ordinaryong protective divine weapon ay maaaring mahirapan na masira ang kanyang balat, ngunit ang kanyang mga palad ay halos mapaso ng mga Celestial Peach na kasing laki ng palad. Pinakalma niya ang kanyang sarili at maingat na inilapit ang isang peach sa kanyang ilong, na nakaamoy ng kakaiba at masangsang na amoy. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pag-usbong ng mana sa loob ng kanyang katawan, lalo na ang mga patakaran ng katangiang apoy na nakaranas ng kapansin-pansing pag-angat. Ang tanawing ito ay sabay na ikinatuwa at ikinagulat ni Severin. Tila pinalutang ng Celestial Peach ang kanyang katawan at pinalawak ang kanyang pag-unawa sa mga patakaran. Kapag naubos na niya, maaaring makagawa siya ng agarang tagumpay sa level 7 Supreme Paragon. Sa ganoong diwa, matutupad nito ang titulong Celestial Herb. Habang kinakagat niya ang peach, umapaw ang makatas nitong katas sa kanyang bibig at nag-alok ng isang napakasarap na lasa. Kasabay nito, ang mana sa katawan ni Severin ay mabilis na tumaas, na bumabalot sa kanya mula ulo hanggang paa ng init. Nako, ang lakas talaga ng enerhiyang ito. Napasigaw si Severin sa gulat nang maramdaman niya ang init mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang lalamunan.
Agad niyang ginamit ang kanyang mga kasanayan upang i-channel at sipsipin ang enerhiya mula sa Peach. Damaloy ang nagliliyab na mana sa kanyang mga ugat at sa kanyang sky high point bago tuluyang nagtipon sa panloob na mundo. Ang langit at lupa ay tila nababalot ng isang malaking lugar ng apoy, na parang nagliliyab na pulang ulap. Sa loob ng training room, ang katawan ni Severin ay lumaki na parang isang lobo. Isang kislap ng pulang ilaw ang nangyari, at ang mainit na singaw ay lumabas mula sa kanyang ulo. Lahat ay nanginginig sa loob ng kanyang panloob na mundo, at hindi mabilang na mga batas ang nagsimulang lumitaw sa sandaling iyon. Naglalaban-laban sila upang malampasan ang isa't isa, na nagresulta sa isang liwanag na umaapaw sa kulay. Ang pinakamasigla sa mga patakarang iyon ay ang panuntunan ng apoy, kung saan isang banal na kadena ng kaayusan ang lumabas na kasing haba ng braso ng isang sanggol. Ang mga pulang shade ng bakal ay tila nagkaroon ng kulay na iyon dahil sa init, at ang mga tunog ng pagkalabog ay narinig habang ang mga alon ng hangin ay nabuwag. Ang kapangyarihan ng Peach ay nagdulot ng napakalaking pagbabago sa kanyang panloob na mundo. Bumuhos ang malakas na hangin mula sa buhangin at usok, na nagwasak ng napakaraming magulong enerhiya sa hangganan at ginawa itong mga sustansya na nagpapalusog sa mundo. Di nagtagal, ang 150 milya ay lumaki sa 160, pagkatapos ay 170, at sa wakas ay umabot sa halos kalahating milyong milya. Sa wakas ay tumigil ito matapos maabot ang laki na maihahambing sa Blue Realm. Ang lugar sa bagong pinalawak na teritoryo ay tigang dahil bago pa ito. Nang makita iyon ni Severin, agad niyang inilipat ang kanyang solar spirit mula sa kanyang upper energy core at inutusan itong pumasok sa kanyang panloob na mundo. Nang nasa loob na ang kanyang solar spirit, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at nag-channel ng napakaraming mana upang bumuo ng madilim na ulap. Salamat sa makapangyarihang panggamot ng Celestial Peach na may katangiang apoy, ang katangiang apoy ang naghahari sa katawan ni Severin, ay partikular na masigla, na sinusunog ang maitim na ulap at naging nagliliyab na mga ulap. Noong una ay naghanda siya para humingi ng ulan, ngunit nang makita ang paglitaw ng nagliliyab na mga ulap at pagtutuyo ng singaw ng tubig sa hangin, naramdaman niya na parang hindi mangyayari ang mga bagay ayon sa plano. Kung hindi niya mapapatibay ang lupa sa tamang panahon, ang kakulangan ng walang katapusang enerhiya ng lupa ay magiging sanhi ng paglamon at pag-asimila ng magulong enerhiya ng labas na mundo ang bagong lawak na lugar. Ang hadlang sa loob ng kanyang panloob na mundo ay mas mahina kaysa sa kay Blue Realm, at kahit ang pinakamaliit na kaguluhan ay maaaring magpagulo sa lahat. Ang panloob na mundo ang pundasyon para sa kaliwanagan ni Severin, at walang lugar para sa pagkakamali. Ang kanyang solar spirit ay sumabog na may maringal na aura, habang ang kanyang banal na pandama ay konektado sa pinagmulan ng mundo habang isinasagawa niya ang Dharma energy. Habang humihinga siya, ang kanyang solar spirit ay lumaki at naging isang malaking higanti. Ang ulo ng higanti ay napapalibutan ng asol na kalangitan, at ang mga paa nito ay nasa maputik na lupa. Ang mga batas ay kumislap sa katawan ng higanti, bumubuhol sa mga braso ng higanti bago agad na gumana. Tumayo ka, sumigaw ang higanteng espiritu ng araw at itinaas ang langit at lupa ng buong lakas. Ang kanyang paghinga ay naging mga ulap at ulan, habang ang kanyang mga mata ay parang maliwanag na araw. Di nagtagal, niyanig ng kanyang nakakatakot na enerhiya ang buong mundo. Sa paglipas ng panahon, bumuhos ang isang malakas na ulan at pinatay ang mga alon ng init sa bitik na lupa. Hindi mabilang na mga patakaran ang nakapalibot sa higanteng espiritu ng araw, na nagbigay sa kanya ng uri ng anyo na kahawig ng isang sinaunang Diyos na lumitaw mula sa ilog ng panahon. Ang kanyang kapangyarihan ay kasing marilag ng langit at lupa, at ang mga makakakita sa kanya ay madarama kung gaano sila kaliit at kawalang halaga. Pinatay ng malakas na ulan ang alon ng init mula sa lupa at hindi nagtagal ay lumitaw ang mga ilog. Samantala, ang mga patak ng ulan na binago ng espiritual na enerhiyang iyon ay humalo sa panuntunan ng paglikha. Sa maikling panahon, ang malalaki at malalagang puno ay nagsimulang magugat. Ang damo ay umuugoy sa hangin, habang ang mga ibon ay lumilipad sa kalangitan. Maging ang mga bundok ay natatakpan ng magandang tanawin ng mga bulaklak. Sa sandaling iyon, isang malinaw na tunog ang narinig sa isip ni Severin.
Ang aura sa kanyang katawan ay mabilis na tumaas, na nagpapahintulot sa kanya na malampasan ang bottleneck ng kanyang level 6 Supreme Paragon attainment. Sa wakas, siya ay naging isang level 7 Supreme Paragon. Ang tagumpay na ito ay nagdulot ng mabilis na paglipad ng mana sa kanyang katawan, at sa loob lamang ng maikling panahon, ang kanyang buong panloob na mundo ay napuno ng isang makapal na espiritual na hamog. Sa panlabas na mundo, ang katawan ni Severin ay unti-unting bumabalik sa orihinal nitong estado matapos lumaki na parang isang lobo kanina. Ang kahangahangang aura ng isang level 7 Supreme Paragon ay umalangaw-ngaw sa kalawakan, kumalat sa buong paraiso ng kuweba. Ang tagumpay ay kulang sa mar-angle na mga ilusyon ng gininto ang liwanag na tumatagos sa kalangitan, sa halip, hindi mabilang na mga shockwave ang bumaril sa kalangitan. Nako, may nagawa na naman bang bagong tagumpay si Severin? Pero hindi ba't kakagawa lang niya ng malaking tagumpay ilang araw pa lang ang nakalipas? Siguro kumain siya ng isang uri ng celestial herb o divine pill. Lahat ng espiritual na enerhiya sa lugar na ito ay tuluyan na niyang naubos. Maraming disipulo na nasa malalim na pag-iisa ang biglang nagising dahil sa malakas na pag-agos ng aura. Natigilan sila sa nangyari. Bagamat nagreklamo sila tungkol sa pag-ubos ni Severin ng espiritual na enerhiya, ang kanilang mga puso ay napuno ng paghanga sa kanyang mga kakayahan. Sa kaibuturan ng Sacred Land, handa nang gamutin ni Adrian ang kanyang mga pinsala nang maramdaman niya ang tagumpay ni Severin. Bigla siyang bumangon, at ang kanyang tingin ay tumagos sa kalawakan habang nakatuon siya sa Enchanted Peak. Pagkatapos ng tila walang hanggan, iniwas ni Adrian ang kanyang tingin at bamulong. Walang hangganan ang talento mo. Hindi pa ako nakarinig o nakakita ng isang taong may ganitong kakayahan na taglay mo. Ang iyong tagumpay ay laging dumarating ng walang kahirap-hirap. Mula nang pumasok si Severin sa sekta, ang ganitong mabilis na mga tagumpay ay naging halos pangkaraniwan na para sa karamihan. Gayunpaman, nabigla si Adrian sa kasalukuyang tagumpay dahil si Severin ay umakyat na sa level 6 Supreme Paragon ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Pagkatapos, sa loob ng ilang araw, nakamit ni Severin ang isa pang tagumpay. Hindi maiwasan ni Adrian na magtaka kung ang kanyang disipulo ay ang reinkarnasyon ng isang immortal na nilalang. Ang ganitong penomeno, kung sakaling mangyari man, ay hindi maaaring magpakita sa ganitong kahangahangang bilis. Siya ba ang napili? Malakas na tanong ni Adrian. Samantala, ang iba pang mga elder ng Supreme Paragon na nasa ibang lugar sa Sacred Land ay halos kasing mangha ng sinuman. Abala si Heath sa paggawa ng ilang tableta sa ikatlong bundok nang ang lumalawak na aura ay nagdulot ng pagkawala ng kanyang konsentrasyon. Biglang lumabas ang itim na usok mula sa kanyang kaldero, na samiris sa timpla sa loob. Walang iba kundi ang kanyang katanji tangi. Bulalas ni Heath, nanginginig ang kanyang anit sa pagkamangha. Sa ikaapat na bundok, abala si Mona sa pag-aayos ng kanyang mga nakuha mula sa Eastern Sea Dragon Palace nang pigilan siya ng isang pag-agos ng aura sa kalagitnaan. Napukaw ang kanyang atensyon sa paraiso ng kuweba habang bulalas niya. Walang kapantay ang lakas niya. Hindi niya namalayan ang kaguluhang dulot ng kanyang tagumpay, kinuha niya ang Dharma Energy mula sa higanting Solar Spirit at sinulyapan ang kahangahangang mundo sa harap niya. Ang Celestial Peach ay nabuhay ayon sa pangalan nito. Pinalawak ang kanyang panloob na mundo mula sa 150,000 hanggang 500,000 milya pati na rin ang nagtulak sa kanya sa level 7 Supreme Paragon. Hindi lang iyon ang mayroon. Naramdaman ni Severin ang isang makabuluhang 30% pagpapahusay sa pamamahala ng apoy salamat sa Peach. Ang kanyang kahusayan sa mga patakaran ng pangunahing 5 elemento, na tumutukoy sa balanse, lupa, tubig, apoy, at hangin, ay higit na nalampasan kaysa sa mga ordinaryong cultivator. Sa mga tuntunin ng paglikha at paggamit ng espada, ang kanyang husay ay kahanga-hanga. Ang pamamahala ng apoy ay naunawaan lamang ng 20%, at hindi pa niya nakukuha ang itinuturing niyang kahusayan sa partikular na patakarang iyon. Gayunpaman, ang kanyang mga katangian ng apoy ay pinalakas ng Celestial Peach sa isang nakakagulat na rate na 30%, kaya lalong pinalakas ang kanyang lakas. Taglay ang mukha na puno ng kagalakan, itinoon ni Severin ang kanyang banal na pandama patungo sa puno ng peach sa labas ng ilog ng panahon. May 8 Celestial Peach dito. Kung kakainin ko silang lahat, malaki ang posibilidad na aakyat ako sa immortalidad.
Bagamat dati siyang nag-aalala tungkol sa mga kinakailangan sa pag-unawa sa mga panuntunan ng langit at lupa, ang pagpapalawak ng kanyang panloob na mundo ay mangangailangan ng paggamit ng napakalaking mapagkukunan. Gayunpaman, dahil sa mga celestial pitch na nasa kamay, si Severin ay nagkaroon ng malaking pagtaas sa kanyang kumpiyansa. Maya-maya, biglang nagmulat ng mga mata si Severin, at ang mainit na hangin ay lumabas sa kanyang ilong na parang isang umuungal na dragon na ilang talampakan ang haba. Habang nararamdaman niya ang malakas na pagdagsa ng mana na dumadaloy sa kanyang katawan, kinuyam ni Severin ang kanyang mga kamao. Isang malakas na kaluskos ang narinig mula sa kanyang mga buko-buko, habang ang kanyang mga kalamnan ay umuumbok sa kanyang mga braso bilang patunay ng kanyang bagong tuklas na kapangyarihan. Hindi maiwasan ni Severin na makaramdam ng matinding kasiyahan matapos maobserbahan ang pagbabago. Ang kanyang lakas ay teknikal na walang kapantay sa lahat ng mga Supreme Paragon. Matapos umakyat sa Level 7 Supreme Paragon at sa trilyong mga cell universe na nasa kanyang pamumuno, ang kanyang mana ay lumampas na sa kanilang mga dating limitasyon. Higit sa lahat, ang kanyang pamilyar sa iba't ibang mga patakaran ay lumalim hanggang sa punto kung saan madali niyang nababagabag ang banal na kadena ng kaayusan sa isang kilos lamang. Medyo sigurado akong magtatagumpay ako kung makakalaban ko ulit si Baldwin. Buong kumpiyansang ipinahayag ni Severin. Mabilis na lumawak ang kanyang panloob na mundo matapos kainin ang peach. Ang mga panuntunan ng langit at lupa ay naging mas masalimuot, at ang kanyang mana ay kasing lakas ng mga ulap at hamog. Siya ay naging isang puwersang dapat kilalanin sa mga nasa parehong antas kahit na hindi kinakailangang gumamit ng anumang divine weapon. Kung gagamitin niya ang Oculus Blade at Green Emperor Pagoda, maaari pa niyang labanan ang clone ni Baldwin sa kabila ng lahat ng mga trick at pamamaraan mula sa huli. Matapos tipunin ang kanyang mga iniisip, tumayo siya at agad na lumabas ng silid. Mayroon pa ring ilang celestial pitch, ngunit hindi siya nagmamadaling kainin ang lahat ng mga ito. Gaano man sila kapakipakinabang, ang pag-asa lamang sa mga ito para sa pagsulong ay kadalasang humahantong sa mga problema sa isang hindi matatag na pundasyon. Mas piniling huwag ikompromiso ang kanyang mga inaasam na makamit, lumabas si Severin mula sa pag-iisa sa sandaling makagawa siya ng tagumpay. Sa ganoong paraan, unti-unti niyang maiaayos ang kanyang bagong pinalawak na panloob na mundo at matiyak ang isang matibay na pundasyon. Paglabas niya ng training room, biglang nagbago ang kapaligiran sa paligid niya. Nang makabawi siya sa kanyang posisyon, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng kanyang master, si Adrian. Dahil sa pagkabigla ni Severin, ipinatawag siya ni Adrian para sa pagtatanong. Pinagmasdan niya ang kahangahangang aura ni Severin at natagpuan itong puno ng lakas ng isang Level 7 Supreme Paragon. Iyon lamang ay sapat na upang makaramdam ng kaba ang isang kalahating immortal na tulad niya. Kumabog ang kanyang puso sa pinagalong takot at pagkamangha, dahil ang mga kapangyarihan ng kanyang apprentice ay talagang napakalakas. Matapos kumalma, ikinumpas ni Adrian ang kanyang kamay at inilabas ang isang mesang bato kasama ang ilang mga bangkitong bato. Severin, nagsimula siya. Balak mo bang magtuon sa pagperpekto ng iyong pisikal na katawan o pagpino ng iyong mana ngayong naabot mo na ang Solar Spirit State? Ang isang cultivator na nakaabot sa Level 7 Supreme Paragon ay maituturing na isa sa iilang powerhouse na umiiral. Kaya naman itinuring ni Adrian si Severin bilang kapantay niya, at nagbigay ng payo bilang ganoon. Balak kong mag-focus sa pagperpekto ng aking pisikal na katawan. Sumagot si Severin pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni. Ang kanyang pisikal na husay ay higit na nalampasan ang kanyang mana, at sa tulong ng mga celestial pitch, tiwala siyang mapeperpekto niya ito ng mabilis. Sa oras na umakyat siya sa ranggo ng isang kalahating immortal, kayanan niyang maging pinakamalakas na kalahating immortal na nabubuhay. Ang sagot ni Severin ay medyo nakakagulat para kay Adrian, na hindi inaasahan ang gayong ambisyon mula sa kanyang apprentice. Nagtanong siya ng may pagtataka. Ang pagperpekto ng pisikal na anyo ng isang tao ay hindi madaling gawain. Masasabi kong marahil tanging ang Grand Priest ng mga barbaro, si Jackson at ang pinuno ng Great Thunderbeat Temple ang makapag-aangkin na nagtataglay sila ng mga pisikal na anyo na naperpekto na. Matigas ang loob na sagot ni Severin. Ang pisikal kong anyo ay kasing lakas ng sa isang dragon. Kung ikukumpara sa mana, ang paggamit ng pisikal na katawan ay tila mas natural para sa akin.
Natahimik si Adrian at sandaling nawalan ng sasabihin. Pagkatapos ng isang paghinto, ngumiti siya ng mapait at sinabing, "Kung ganoon, hihingi ako ng tulong sa dalawang individual para makatulong sa inyong cultivation. Sa aking gabay at determinasyon, umaasa akong magiging kalahating immortal kayo sa malapit na hinaharap." Ang ideya na si Severin ay maaaring maging isang tunay na immortal ay isang bagay na hindi pa niya pananggahasang tanggapin sa ngayon. Kung si Severin ay maaaring maging isang kalahating immortal, ang Grundy Uno Sacred Land ay magkakaroon ng dalawang kalahating immortal na may kakayahang harapin ang anumang kalamidad ng madali. Ang tunay na immortalidad ay nangangailangan ng perpeksyon sa espiritu, enerhiya, at asensya, isang gawaing itinuturing na halos imposible maliban sa iilang piling tao. Sa ngayon, mayroong mahigit 10 kalahating immortal sa buong Blue Realm, kabilang ang 9 Sacred Land at ang 8 Ancient Family. Marami sa kanila ang nanatili sa yugtong iyon ng 10,000 taon, matapos harapin ang mga hindi malulutas na hadlang. Iyon lamang ay nagsilbing patunay sa mabigat na hamon ng pagkamit ng tunay na immortalidad. Bagamat si Severin ay isang level 7 Supreme Paragon lamang, ang aura na taglay niya ay tila tunay na nag-iwan kay Adrian ng pagkabalisa, na parang may nararamdamang pananakot na nagmumula sa kanya. Gayunpaman, ang pagpapahalaga at paghanga ni Adrian kay Severin ay patuloy na lumago, na nagudyok sa kanya na ibahagi ang kanyang sariling mga karanasan at pananaw sa pagkamit hanggang tanghali. Matapos ang pag-akyat ni Severin sa level 7 Supreme Paragon, ang Grundy Uno Sacred Land ay naging mapayapa at tahimik. Marami sa mga pangunahing Supreme Paragon ang bumalik mula sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa labas ng mga hangganan ng sekta. Sina Carson at Wallet, na nang-asiwa sa Great Flare, ay bumalik din. Dahil may mga kalahating immortal na sumasali na sa labanan, ang pagkakaroon ng dalawang level 9 Supreme Paragon ay tila walang gaanong epekto sa pagtatanggol sa Great Flare. Ang katahimikan ay tumagal ng halos kalahating buwan hanggang sa isang nakakatakot na aura ang kumalat sa buong kaharian, niyanig ang buong Midland at binyantaan ang Grundy Uno Sacred Land. Sumulyap si Severin mula sa Enchanted Peak at itinoon ang kanyang tingin sa malayong kalangitan. Isang kunot-noo ang sumilay sa kanyang mukha habang pinagmamasdan niya ang malabong lilang ambon na nakalutang sa abot-tanaw. Iyan ang direksyon ng Primordial Sacred Land. Sa loob ng paraiso ng kuweba ng Primordial Sacred Land, isang 10,000 talampakang espiritual na hamog ang naglaho sa isang iglap sa ibabaw ng isang maliit na tuktok ng bundok. Ang tuktok ay nababalutan ng kumikinang na mga immortal na ilaw at isang pagtitipon ng espiritual na kakanyahan. Hindi mabilang na mga alon ng liwanag ang lumawak sa nakapalibot na espasyo, kasunod ang paglitaw ng isang malawak na kalawakan ng mar-angle na lilang hamog na tila nagbibigay ng kulay sa buong mundo ng lila. Isang matandang lalaki na may katamtamang taas at balingkinitan na pangangatawan ang lumabas mula sa silid pagsasanay sa bundok na iyon. Nakasuot ng maitim na bordadong gintong kamiseta, nakasuot siya ng bandana at jade belt pati na rin ng mga sapatos na may mga disenyo ng ulap. Kahawig ng isang tunay na immortal na bumababa sa mortal na kaharian, ang figure, na napapalibutan ng isang lila at kulay rosas na liwanag, ay naglalabas ng isang aura ng takot, na may daan-daang mga patakaran na nakapalibot sa kanya na parang mga dragon na nagsasama-sama. Isang kumpas lamang ng kanyang kamay ay maaaring manipulahin ang panahon. Ang individual na iyon ay walang iba kundi si Xavier, na nag-iisa upang magpagaling mula sa kanyang mga sugat. Pagkalabas ng silid, sinamantala niya ang pagkakataon upang mapabuti ang kanyang mga nagawa. Mayroon siyang mana na sapat ang lakas upang baguhin ang mundo, at kahit na hindi niya nakamit ang tunay na immortalidad, nasa bingit na siya ng pagkamit nito. Mas mabilis na tinahak ni Xavier ang landas patungo sa immortalidad kaysa sa lahat ng ibang kalahating immortal. Malaki ang utang na loob niya sa paglamon sa Dragonoid na nakatatandang si Darius, na ang enerhiya at dugo ay tuluyan na niyang natunaw. Nang maramdaman ang pag-agos ng mana sa loob niya, biglang dumilat ang mga matang nakadilat na si Xavier, at ang kanyang nagyayelong titig ay tumagos sa manipis na ulap. Sa sandaling iyon, napansin na ni Baldwin ang paglitaw ni Xavier. Hinampas niya ang kawalan at lumabas upang salubungin ito. "Binabati kita." Samantala, dumating si Gren sa pinangyarihan at nasaksihan ang matayog na aura ni Xavier. Dahil sa pagkamangha, nagpatira pa si Gren sa harap ni Xavier. Napuno ng takot ang kanyang mga iniisip,
At napaisip siya kung palihim bang nakamit ni Xavier ang immortalidad. Pagkatapos ay iniabot ni Gren ang kanyang mga kamay bilang pagpupugay. Ang iyong paglabas mula sa pag-iisa ay nagdudulot ng malaking kagalakan sa ating tatlong sacred land. Agad na nagsalita si Gren at itinaliwanag ang nangyari sa Northern at Eastern Sea. Kahit na nag-iisa si Xavier, alam na alam niya ang mga insidenteng naganap at nahinto para tumigil si Gren. Alam ko, haharapin ko si Severin.